Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Hindi, no? O, February, 42%. March, 25% na lang ang approve kay Marcos. O, yan. Ayaw nyo sa itim, paputi ng paputi. O, kita nyo? Baka mamaya mag-i-speech ka, may puti sa ilong. Bumabagsak na. Okay, nagsasalita na. Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Malaki yan, ha? 17 points. I mean, ano yan? 30 plus % ang ibinaba. Di ba? Malaki yan. Kasi 42% bumaba ng 25. So, almost, ha? Kalahati. Halos ang ibinaba. Ganyan po katindi. Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. O, tumaas pa ang disapproval. O, balikan natin. From 32% naging 53. So again, ilang percentage? Alam mo, matindi yan, ha? Matindi po ito. Kung si Marcos nakikinig sa sitwasyon, siya ay hindi bangag, siya ay nakikinig sa agos, yan pagbagsak, yung disapproval rating tsaka yung kanyang approval rating o yung trust rating niya, bagsak talaga. Matindi po yan. Inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Kalilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre family-oriented pa rin tayo, and naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she as the daughter will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang Lahat bagsak. Marcos bagsak, Chis Escudero bagsak, Martin Romualdez bagsak, si VP Sara taas. Pag hindi pa naman kayo nakinig dyan, kabobo na ng political strategist ninyo. Kabobo ng political advisor ninyo. Huwag kayong alam mo, Marcos, huwag kang maniniwala dyan. Baka mamaya, niloloko ka ng mga tao sa paligid nila, ikaw, nakikinig ka na nakikinig sa kanila, habang yung mga tao sa paligid mo nangungurakot. Hindi po tayo nagbibintang, ha? But that is a possibility. Kasi lahat ng diskarte mo, Marcos, mali eh. And if you will look at it, sabla yung mga nagpapayo sa'yo. And possibly, because of that, namamayagpag yung mga nakapaligid sa'yo, tuloy-tuloy nagtatrabaho sa kurakot. Again, hindi tayo nagbibintang. But that happened before. Sa isang politiko, sa isang presidente na inutil yung presidente at ang nagpapatakbo